Minsan talaga gusto mo nang maging mabuting tao pero sinusubukan ng pasensya mo. At dahil catering is life, motherhood is lifer, and TikTok is lifest, meron kaming wedding last year. At ito na nga mga kamarishe. Prior to the event, meron kaming GC with the client and the other suppliers. At lahat kami active dun sa GC. Tapos napansin ko na yung cord, parang unresponsive siya. Pero yung mga staff niya, panay naman reply. Tapos sa araw ng event, maaga dumating yung team namin sa venue. Pero ako nasa kitchen pa. Maya-maya, tumawag yung head waiter ko, tapos nagtatanong ng floor plan bakit daw iba yung pinapasetup sa kanila. Maya-maya naman, yung stylist ko naman ang tumawag, bakit daw ayaw ipa-setup yung grazing table. Eh di syempre ako, habang nagluluto, napabackread ako sa mga GC namin. Sabi ko, parang wala na ba kaming hindi sinunod? Hanggang sa huminto na ako sa pagluluto, hiningi ko sa mga staff ko at saka sa stylist namin yung picture or yung video ng kung sino man yung nag-uutos sa kanila. Tapos nakita ko na nakadamit sila na pang-coord. Tapos tinanong ko, anong oras ito dumating? Kasi naka-set up na tayo. Umabot na sa point na iniwan ko na yung kusina sa team namin sa kitchen. Tapos pumunta na ako sa venue kasi baka kung ano pa mangyari. Pagdating ko sa venue, I ensured that everything was smooth. Pag start ng event, everything was smooth. Tapos habang nagpe-plate kami ng food, nagulat ako, bigla na lang may sumigaw doon sa pantry at sinabing, "Are you Chef Camille?" Eh di ako naman sabi ko, "Yes po." Friendly pa ako. Tapos biglang ang banat sa akin, "What happened?" So napatanong ako, "With what?" Sagot niya sa akin, "With everything." Di ko napigilan, nasagot ko siya, "Saan ka ba galing? Patapos na yung event." Dami niya sinabi in English na wag daw i-stress yung client, eme. Alam mo, after nung event, I really felt so down. Sabi ko, baka we failed the client. Pero I still went ahead and thanked the client. And after a few days, tumawag sa akin si client, kinabahan ako. Akala ko may complain, yung pala nag-vent si client tungkol dun sa coord. Sabi niya parang mas naging coordinator pa nga daw kami kaysa dun sa coord na yun. Ang laki-laki daw ng binayad niya, doble pa daw nung package namin. Yun yung araw na na-realize ko na just keep doing what is right in the eyes of God and do not seek any validation from people at lalabas din ang totoo. Yun lang, bye-bye!